Para sa iba pang update, kaugnay pa rin ang sama ng panahon, bunsod ng bagyong Karina, pati na rin ang habagat. Makakasama natin ngayong umaga si Andre Felix, pati na rin si Ruth Cabal mamaya. Pero Andre, napakatindi ng buhos ng ulan. Hanggang ngayong oras ba na to? Hanggang ngayong oras, Jess, kanina nga nakakausap natin yung mga iba natin, mga correspondent na nakadeploy at yung mga kapatid natin hinaing sa social media kahit makikita natin na grabe daw yung walang tigil na pag-ulan at yung mga baha sa kanilang mga lugar. Kaya maki-update lang po tayo, tumutok lang sa TV5, sa News 5 po. At ngayon, makibalita tayo, Jess, sa salagay ng mga apektado ng walang tigil nga na pag-ulan at pagbaha. Makakausap natin maya-maya sa telepono. Si Director Edgar Posadas, maya-maya yan, Jess. Pero yun nga, gaya ng iyong nabanggit kanina, walang pasok po ngayon, walang pasok At doon sa mga magulang, sa mga nanay, tatay, nakikinig ngayon, nanonood ngayon sa atin. At makitutok lamang dahil syempre, Jess, alam naman natin, pag gantong binabaha, bagyo sa atin, ang dami natin iniisip, paano titigil. Lalo na yung mga, di ba, yung mga bahay nila na ang taas na ng tubig. Ito din, sa mga kapatid natin, kung hindi naman kinakailangan lumabas yung ngayong araw, iwasan na muna, manatili muna sa bahay. But at the same time, habang nasa bahay, siguraduhin nakamonitor sa sitwasyon para masiguro natin, kasi hindi natin alam, baka mamaya nagbabaha na sa labas, unti-unti na pinapasok ang mga bahay. So, maganda rin maki-coordinate sa inyong LGU para malaman kung kailangan ng lumikas. At tingin ko okay na ngayon, Jess, no? Makakausap natin po, mga kapatid, ngayon sa linya ng telepono, si Director Edgar Posadas, spokesperson po ng NDRRMC. Director, maganda pong umaga. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag namin. Ano po yung latest po na sa mga lugar na napuruhan ng baha? Magandang umaga po, no? Sa lahat po ng halos buong Metro Manila po ngayon ay apektado ng pagbabaha kasi nga po kanina po, no? Bot ng pagpupulong namin para doon. Director? Opo. Opo, sige po. Go on. Tuloy po. Okay po. And then po, halos buo pong Metro Manila ito dahil doon po sa pagtaya ng Pag-asa, na-forecast po nila ito kahapon na talagang all the whole day. And kung mapapansin po ninyo kahapon, kung meron kayong sa inyong mga telepono, continuous Opo. ito katindi yung at ito po ay magpapatuloy sa buong basically po ang mga binabantayan na ang inyo pong Endrimosi ay naka-red alert po. Sa ngayon, kasama din po ang iba't iba pa pong mga OPSEN natin sa Regions 1, 2, Mimaropa at sa Sabar. At karamihan po ay naka-blue alert. Para ibig sabihin lang po nito para mas matutukan natin yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan habang sinasalanta po tayo nito ni Karina at lalo na po yung epekto ng habagat. Okay. Director, pero sa ngayon ho, sa inyo hong pagtataya doon sa nangyayaring bagyo, meron na ho ba tayong kahit papaano a situation briefing? Lalo't sa report kanina ng aming reporter na si Maricel Lili, magkakaroon ng briefing kasama ang Pangulo. So meron na ho ba tayong mga kaukulang detalye tungkol sa pinsalang hatid nitong bagyong Karina pati na rin ang habagat? Initially po, yun pong casualties natin remain at 7. 7 at isa pa po yung kinukumpirma natin. Kasi po, pinagsama-sama na natin dahil tuloy-tuloy po kasi yung epekto ng habagat nung nakalipas na si Butchoy at saka si Typhoon Karina po ngayon. So 7 po yung ating naiulat na nasawi. Hindi na po tumaas. Sana po manatiling ganon. At isa po yung kinukumpirma natin, meron pong 2 injured at saka isa pong missing. So nanatili po tayo doon at ngayon sir, wala pang mga definite po na mga datos kasi ongoing pa po yung ating response sa ngayon sir. Director, kayo nga po pinag-usapan namin ni Jester, syempre po yung mga paalala din sa ating mga kapatid na nababahala ngayon. Nabanggit nyo nga po yung mga text updates, patuloy nyo lang po dahil malaking tulong po yun. Nakatanggap nga po tayo kaninang alas 3 ng madaling araw yung orange rainfall warning. Tapos sabi nyo po yung red rainfall warning kanina pong alas 7 ng umaga sa Rizal. Yung asahan nyo nga po yung mga matinding pag-ulan at pagbaha. Ano pa po yung mga pwede nyong paalala sa ating mga kababayan, sa mga kapatid po natin na nakatutok ngayon na nababahala po sa bagyong Karina at sa habagat at sa walang tigil na pag-ulan at yung pagbaha? Po natin yung ating pagiging mapagmatyag, no? Makinig po tayo sa mga kinaukulan kagaya po ng inyong programa sir, kaya tayo nakikipag-usap sa inyo para po
maimpormahan sila kasi mas maganda po yung sumusunod sila na naiintindihan nila. So ito nga po, hindi po maganda ang forecast ng weather natin for today, lalo na po dito sa Metro Manila at mga karatig na lugar. May baha na po, no? Sabi ko nga po kanina, nakita ko yung listahan ng pagbabaha, mga siguro 6 pages yun, sir. No? Basically, the whole of Metro Manila at saka yung mga karatig pa pong mga lugar. Yung sa mga lugar po sa western side ng ating bansa, Zambales, Bataan, Mindoro provinces, Batangas, ayan po, no? Kasi yan po, sila po yung mga talagang naapektuhan ngayon na pinaigting na habagat nitong bagyong si Karina. So, mapagmatyag po tayo pagka tayo po ay naabisuhan na mag-recast muna po tayo. Gawin na po natin dahil yun ating pong kaligtasan ay isa shared responsibility. At we would like to assure everyone po that base na rin po sa pagpautos ng ating Pangulo to provide adequate, timely, and relevant response. Ano po? Yun po ang ginagawa natin ngayon sa lahat ng members ng NDRIMC. Katuwang po natin ang DSWD as the Vice Chair po for Response and Early Recovery at ang DISG din po. Ganun din po, no? Yung patuloy nating pag-monitor sa mga halimbawa po yung mga ilog sa mga lokalidad natin, kagaya po ngayon, binabantayan natin yung Marikina River, ano po, dahil Director, patuloy po siyang tumataas. Director, matanong ko lang bilang nabanggit na ni Andre kanina, kapag nakatanggap kami ng text na yellow, orange at red rainfall warning, para lang din maunawaan muli ng ating mga kapatid, ano yung ibig sabihin at pagkakaiba-iba ng mga kulay na yan? Ito po ay para po lang maintindihan natin kasi hindi naman po importante kung ilang po ang naibubuhos. Ang dapat lang po natin dito na malaman ay ito po ang ibig sabihin po nito, yung iba't ibang level po ng lahat po sila heavy rainfall, no? Kaya hindi po tayo mag-aabiso kung hindi malakas yung pag-ulan. So depende na rin po, no? Nagbabago-bago lang po sila sa amount of rainfall na pagtataya, ano po. Pero ang importante lang po, pag once na meron po kayong kulay na nakita, ibig sabihin po dapat mapagmatyag tayo. Habang tumitingkad po yung kulay papuntang red, mas lalo po tayong mag-ingat dahil yung pong possibility ng pagbabaha at dahil po sa bigat ng pag-ulan ay talagang most likely po. Okay, maraming salamat po sa oras ninyo. Director Edgar Posadas, spokesperson ng NDRRMC. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.